Kung hawak mo ang diary na ito, sana ay matatag ang loob mo. Pagkat bawat pahina, nagsasalaysay ng mga gabing puno ng kilabot, ng mga matang nakamasid sa dilim, at ng mga yapak na hindi dapat marinig ng tao. Ito ang aking sinulat bago pa ako tuluyang lamunin ng gabi. Matagal ko nang gustong tumakas sa ingay ng Maynila. Kaya nang inalok ako ng tiyahin ko, nabantayan ang kanyang lumang bahay sa probinsya ng San Felipe. Hindi na ako nagdalawang isip. Isang payapang baryo, malayo sa siyudad, at perpekto para sa katahimikan na hinahanap ko. Pagdating ko, bumungad ang lumang bahay na yari sa kahoy. Malawak ang bakuran, may punong mangga sa likod, at lumang puso sa gilid. Ang hangin dito ay malamig, parang laging may dalang alaala ng nakaraan. Lumapit ang mga kapitbahay, isang mag-asawa, sina Mang Lando at Aling Rosa. Palugod nila akong sinalubong at nagdala pa ng nilagang saging. Mabait silang tingnan, ngunit may kakaibang lungkot sa kanilang mga mata. Sinabi nila, "Malugod ka naming tinatanggap dito, pero tandaan mo, kapag gabi ng kabilugan, huwag ka nang lalabas." Akala ko biro lang. Unang gabi ko sa San Felipe. Tahimik ang paligid, maliban sa mga huni ng kuliglig. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, may kakaibang tunog na gumising sa akin. Mga yapak sa bubong, mabigat, mabagal, para bang may nilalang na hindi dapat naroroon. Naglakad ako papunta sa bintana at sumilip. Nakita kong lahat ng aso sa paligid ay nakatayo. Nakataas ang balahibo at nakatitig sa iisang direksyon. Hindi sila tumatahol. Nakakatindig balahibo ang katahimikan nila. Kinabukasan, kumalat ang balita. Isang kambing ng kapitbahay ang nawawala. Tanging bakas ng dugo at mga bitbit na laman loob ang naiwan. Nang banggitin ko kay Mang Lando ang mga yapak sa bubong, mariin niyang sinabi, "Huwag mong susubukan pang alamin. May mga bagay na mas mabuting hindi mo makikita." Habang bumibili ako sa tindahan, may batang babae na lumapit sa akin. Ang pangalan niya ay Lera, mga 7 taong gulang. Tahimik siya, ngunit may kakaibang tapang sa mga mata. Bigla siyang bumulong. "Ate, nakita ka na niya." Bago ko pa siya na matanong kung sino ang tinutukoy niya, dumating ang kanyang ina at mabilis siyang hinila palayo. Naiwan akong nakatayo. Iniisip kong ano ang ibig niyang sabihin. Kinagabihan, habang nagsusulat ako, naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa bintana. Paglingon ko, may nakasilip na anino. Maputla ang balat, mahaba ang dila, at ang mga matang nagliliyab sa dilim. Nanigas ako sa takot. Nang pumikit ako sandali at muling dumilat, wala na ito. Ngunit naroon ang malalalim na gasgas sa gilid ng bintana. Iniimbitahan ako ni Aling Rosa at Mang Lando para kumain. Masarap ang kanilang niluto, ngunit habang kumakain, napansin ko ang braso ni Aling Rosa. Mayroon itong malalim na sugat, parang kagat ng hayop. Tinanong ko siya kung ano yon. Ngumiti lang siya ng malamig at sagot niya,
Hindi lahat ng sugat dapat ipagamot. May sugat na likas sa dugo. Napatitig ako, pero hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Si Mang Lando naman ay nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ang sarili. Pag-uwi ko, may natagpuan akong sulat na isinuksok sa ilalim ng aking pinto. Isang pirasong papel na may nakasulat, "Umalis ka na bago ka mapili." Habang naglalakad ako papunta sa puso, nakita ko si Lera. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga. Nakatitig lang sa lupa. Lumapit ako. At sa mahinang tinig, sinabi niya, "Ate, si Aling Rosa, hindi siya tao. Nakita ko siya kagabi. May pakpak at kumakain ng pusa." Bago ko pa siya masagot, dumating ang kanyang ina at muling hinila siya. Napatitig lang sa akin ang bata, puno ng takot. Kinagabihan, narinig kong muli ang yapak sa bubong. Ngunit mas mabigat, mas mabilis, at kasabay nito ang malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. May mahinang tinig na bumubulong, "Buksan mo, gutom na kami." Sa kalagitnaan ng gabi, muling narinig ko ang malakas na pagkatok sa pinto. Sunod-sunod, halos mabasag ang kahoy. Tumigil lang ito nang bigla akong nagdasal ng malakas. Ngunit bago sila tuluyang lumisan, narinig ko ang isang boses na pamilyar, ang tinig ni Aling Rosa. "Hindi ka makakatakas, hindi habang may kabilugan ang buwan." Kinabukasan, sinadya ako ni Mang Lando. Tahimik siya, ngunit halatang mabigat ang dibdib. Umupo siya at marahang nagsabi, "Di ko na kayang itago. Oo, si Rosa. Isa siyang aswang. Minahal ko siya kahit ganito siya. Pero hindi ko na makontrol ang kanyang gutom. At ngayon, ikaw ang napili niya." Nanlamig ako. Gusto kong tumakbo. Pero parang nakatanikala ang mga paa ko sa sahig. Binigyan ako ni Mang Lando ng maliit na bote na may langis. "Ito lang ang makakatulong sa iyo. Kung dumating sila ngayong gabi, huwag mong alisin ito sa katawan mo. Ngayon ay gabi ng kabilugan." Habang isinisulat ko ito, naririnig ko na naman ang mga yapak sa bubong. Mas marami sila ngayon. Ang mga aso ay nagwawala, tahol ng tahol, ngunit hindi makalapit. Naririnig ko ang mga pagaspas ng malalaking pakpak, ang mga tinig na nagbubulong, "Buksan mo, gutom na kami. Sumama ka na bago pa mahuli ang lahat." Biglang may malakas na kalabog. Ang pinto ko ay halos mabuwal. Sumilip ako sa maliit na butas at nakita ko si Aling Rosa. Ngunit hindi na siya tao. Mapupula ang kanyang mga mata. Mahahaba ang mga kuko. At sa likod niya, may tatlong nilalang na tulad niya. Sinubukan kong hawakan ang bote ng langis. Inilagay ko sa aking katawan. Bigla silang umatras, ngunit hindi sila umalis. Narinig ko ang kanilang tawa, mababa at nakakapangilabot. Kung sino man ang makabasa nito, tandaan mo,
ang San Felipe ay hindi payapang baryo. Isa itong pugad ng mga nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao. Si Lyra, siya ang nagbigay ng huling babala. Sabi niya, "Ate, pag dumating ang susunod ng kabilugan, hindi ka na makakasulat." At tama siya. Ngayon, naririnig ko na ang pagkaluskos sa bintana, ang mabigat na yapak sa bubong, at ang boses ni Aling Rosa na bumubulong sa aking tenga. "Ito na ang huling gabi mo. Kung bukas ay may makakita pa sa diary na ito, ang ibig sabihin, wala na ako." At dito nagtatapos ang diary, ngunit ang kwento ng gabi, sapagkat sa bawat baryo may mga matang nakatingin, mga pakpak na nakabuka, at mga sekretong nakatago sa dilim. Kung sakaling marinig mo ang mga yapak sa bubong tuwing kabilugan, huwag ka nang lumingon, dahil baka siya na yon at ikaw na ang susunod.